Hi guys! Welcome to this special stuffing of my mid-year bonus na nilaan ko for the sinking funds. So, first, we'll unload the coins. Hindi po yan part ng bonus. Mag-unload lang ako ng coins. So anyway, patuloy ko yung kwento ko nung na-cancel yung flight sa Siargao. So, recap, na-cancel yung flight ko pa uwi sa isla namin from Siargao. It was the last flight. So, Philippine Airlines, PAL po yung plane, provided us with free overnight accommodation and meal vouchers for dinner and breakfast the next day. Then also free transportation again. But on the process of rescheduling our flights, we waited 3 to 4 hours sa airport nung gabi na yon. Tapos, if anyone na nakapunta ng Siargao, ayan na po, interrupt ko muna, ayan na po yung 4,000 na nilaan ko from my mid-year bonus for the sinking funds. So, swerte yung makakuha ng 500. Anyway, going back to the canceled flight story. Mahaba yung pila kasi there were only 2 lines. Tapos, most of the passengers sa plane were foreigners. Siguro mabibilang mo lang yung Pilipino. Mga less than 10 lang kami. I don't know ilan kami. Pero parang 90% Pinoy yung foreigners yung nandoon. So, mahaba yung pila, dalawa lang yung nag-entertain. Minsan, ground crew ng airport. So, syempre, wala din silang alam, di ba? With regards to flight rebooking and stuff. So, yung nangyari, may 3 foreigner doon na nag-hysterical sa isang ground crew. As in, like, umiyak, tinuro-turo yung kasi nagde-demand siya na ma-reschedule pati yung international flight niya, which is actually dapat naman gawin ng PAL kasi if applicable sa naapektuhan na hours or days. So yung isa, parang nagde-demand siya na dapat first flight siya ng ganitong airline, ganyan. So hindi ko alam paano yun na i-push through ni ating ground crew kasi yung hitsura niya talaga parang iiyak na talaga, no? So kami na nasa likod ng line, naghihintay lang kasi wala naman kaming magawa. Yung sinasabi ko na medyo inefficient lang kasi sana sineperate yung lahat na merong international flights at yung lahat na yung local lang, like for example yung mga Siargao to Cebu lang or Siargao to Cebu plus connecting flight to another domestic lang na destination. Tapos iniba yung pila ng mga international kasi mas complicated yun at mas matagal. So yun, so nag-uusap kami sa mga katabi ko. Yung katabi ko isa Australian. So na-miss niya na talaga yung flight niya pauwi ng Sydney. So, hindi naman siya nagagalit, pero yung sa kanya, may insurance kasi siya. So, yun yung importance ng travel insurance. So, parang confident naman siya na hindi siya magpapalabas ng malaking pera due to the cancellation. O, diba? Confident ang ating. So, ako, hassle lang siya, pero hindi naman aircraft trouble kasi yung yung reason. So, mas better na lang na nakita nila na merong problema sa aircraft kaysa pinilit lumipad, 'di ba? Tapos wala nang ibang flight after kasi nag-last flight na rin yung Sebback. Tapos hindi ko alam kung operational pa ba yung isa, yung Sunlight Air, pero merong booth doon.
So, yun lang. Nabibingi lang ako kasi may mga may mga younger doon na foreigners na grabe yung reklamo nila. As in, paulit-ulit nang nila nire-rehash yung reklamo. Pero hindi din nila sinasuggest yung kanilang gustong mangyari sa time na yon. Like yung sana yung domestic, inuna, ganyan. Tapos hindi na maghintayan sa van. Kasi yung nangyari, naghintayan sa van. So, di ba naghintay na kami ng 4 hours doon sa airport. Tapos ihahatid na kami sa mga hotels. Hindi siya iisang hotel, guys. Kasi maraming nakabook usually. So, kung ano lang yung vacant na hotel. So, yung pagdating doon sa van, naghintay pa ng ilang oras din yung iba, yung mga nauna. So, reklamo na naman yung mga foreigner, bakit hindi daw umaalis? So, itong si Kuya Driver, parang napipikon na rin kasi yung ingay, 'di ba? Yung paulit-ulit, wala namang papuntahan. Tapos sinabihan ng driver yung foreigner, di kumuha ka ng magpakyaw ka ng van. Parang grabe, kuya, suplado siya. Pero wala kasing may nag-e-explain bakit ganon yung ginagawa. So, in-explain ko na kasi mahal yung gas. And one trip should be worth it kasi marami siyang destination, ganyan. Syempre, hindi ma-comprehend ng first world brain nila yan eh. Hindi nila yan maintindihan. So, wala. Pinaparant lang namin sila. So, parang meron akong kasama dun sa van na dalawang Pinoy. Yung isang Pinoy, nakakatawa kasi nagkatinginan lang kami at parang sinabi niya sa akin in Tagalog, parang gusto ko nang sabihan, te, na first time mo, te? Kasi grabe talaga yung reklamo niya. As in, so parang tiningnan ko rin siya. Yung reklamador, she looked young. So, hindi ko alam kung ano yung experience sa traveling. Pero, this happens eh. Tapos, kino-compare niya pa tayo with Japan. Like, comparing Siargao Island to Japan is unfair. Dapat magka-level. Dapat yung mga island, din, yung i-compare niya, di ba? So, in fairness, wala talagang silang resilience. Ewan ko anong tamang term dyan. Pero anyway, yung sa atin lang na part naman din, since alam naman siguro ng tourism na ang daming pumupunta ng Siargao na foreigner. Halos 90% ng plane, foreigner yung nakasakay papunta sa Siargao. Sana man lamang papalakihin nila yung airport. Pero actually may nakikita na akong construction doon. So under construction yung airport. Pero my God, ang liit pa rin. Parang hindi siya sakto, guys. Tapos sobrang init niya, no? Hindi, parang yung may mga fans na industrial. Pero syempre, kung sino lang yung makakagilap niyan, di ba? Wala talagang, ewan ko. It's a small airport kasi yung kaya niyang ma-receive na planes are the smaller planes also, yung mga propeller planes. So, dapat, kahit maliit na yung runway, ganyan, pero ang dami kasi yung volume ng pasahero. Sana lakihan pa nila. Sobrang cute ng extension na nakikita ko ginagawa nila. Sobrang cute. Yung entrance, kasya lang isang tao. Minsan may mga malalaking tao eh. Baka hindi magkakasya sa entrance nila. My God. Anyway, so yun lang. Sana. At saka take away din from that island. Kasi nasasad din ako. Kasi para siyang may gentrification. Alam niyo yung gentrification na yung locals parang nada-drive out na sila for the sake of development, ganyan. So, nagkwento yung isang tuk-tuk driver sa akin na
merong pinapatayo na malaking resort. Chinese daw yung may-ari. Sabi ko, mag-ingat kayo dahil hindi naman sa generalize, pero mag-ingat kayo dahil alam nyo naman na tayo ay nagiging pugad ng mga masasamang elemento, yung mga krimen, illegal gambling, human trafficking, 'di ba? So sabi ko, maging mapagmata lamang sa mga activities ng mga turista at wag silang magpapatinag. Tapos meron din doon, nung umalis ako, yung inataking coffee shop. So hindi ko alam yung bottom line ng gulo na yon, pero confirmed with the tuk-tuk driver na merong mabait, meron ding mga mapintas. So sana ma-intervene po yan ng kanilang ambassador na hindi naman sumipot sa meeting. Naku, nakakaloka. So anyway, we are nearing the end of our cash stuffing. And kung nakita nyo, I started with all 500s na napalitan ko into hundreds and 50s at napaikot ko, na-stuffan ko lahat ng envelope. So everybody happy ngayong mid-year bonus. So, yun talaga yung budget ko kasi 40 envelope sila. So, nasa, yung iba, mas konti lang muna yung i-receive. Tapos, 40 and yung sinking funds ko, 40 envelopes. Wala, hindi kasama yung savings challenges at si Totoro. So, yun. So, siguro hindi na staff yung 200 pesos lang na savings challenge. Kasi wala tayong 200. So, ayan. So, grabe no, ang tagal pa. Ang tagal ba ng savings challenges ko? Hindi pa siya na half. Tapos, more than 6 months na akong nagka-cash stuffing. Kasi yung magandang lang yung nilalagay ko. Yung magagandang bill lang. So anyway, merong sticker dyan sa upper left kasi nakikinig ako ng orientation online. So tinabunan ko lang yung mukha na nagle-lecture. So habang nagka-cash stuff. So ayan. So ano yung pinaglaanan nyo for your mid-year bonus? Meron na akong napaglaanan na ibang gastusin at payments online. Tapos, dyan din manggagaling yung mga pabonus ko sa mga employees ko. Sa employees, tatlo lang naman. 2 helper at isang secretary. Pero yung isang helper kasi kakapasok pa lang. So, wala pa siyang bonus na malaki. So, nakasave ako sa dun na part. Yung isa, bibigyan ko na. Yun lang. Thanks for watching. Bye!